Hi guys! For today's video ay bumili nga pala ako nitong atay ng baboy para pagkain ng aking mga alaga. Ngayong araw na ito ay lulutuan ko nga muna sila ng pagkain. Dahil nagsawa na nga yung aking mga pusa sa cat food at pati na rin yung aking alaga na aso nagsawa na rin sa dog food. Nawa ko nga lang dyan ay hinugasan ko lang muna ng mabuti yung atay ng baboy. At pagkatapos ay hiniwa-hiwa ko lang ito ng medyo maliliit. Ito nga palang niluto ko ay pangtanghalian nga nila ito at panghapunan na rin nila mamaya. Para sa ganun ay bukas na nga sila ulit kakain ng kanilang cat food at dog food. At pagkatapos ko nga itong hiwain ay hinugasan ko lang ulit ito. At sunod ko naman na binalatan itong gulay nila na kalabasa. Minsan nga pala yung hinahalo kong gulay sa kanila, carrots o di kaya yung sayote. Pero ngayon ito muna ang kalabasa. Sa ganun ay hindi rin sila magsawa sa gulay. Minsan naman din ang binibili ko sa kanila beef flavor. Pero ngayon ay pork flavor muna sila. Para na rin hindi sila magsawa. Dahil hindi nga pwede sa manok itong aking alaga na aso, kaya ang pwede sa kanya pork and beef lang. Okay nga din sana yung manok kaso may allergy yung aking alaga na aso. Swerte nga yung iba dahil walang allergy yung kanilang mga alaga. Ayun na nga, pagkatapos kong balatan yung kalabasa ay hiniwa-hiwa ko lang ito. Kailangan talaga may oras ka para magluto ng kanilang pagkain. Dahil nagsasawa rin yung mga yan katulad nating mga tao. Ginawa ko nga dyan ay nagpapainit lang muna ako ng tubig sa heater. Para sa ganun ay mabilis kumulo. Saka hinayaan ko lang muna ito na kumulo. At pagkatapos ay tinanggal ko lang yung mga dumi. Dahil yan ay kailangan talaga natanggalin. Dahil kung hindi, makakain nila yung dumi. At pagkatapos, papakuluan ko lang muna ito ng mga ilang minuto hanggang sa tuluyan na maluto. At kapag medyo malambot na nga ito, sunod ko naman na ilagay itong gulay na kalabasa. Saka papakuluan ko lang ulit ito ng mga ilang minuto pa hanggang sa tuluyan na maluto itong gulay, pati na rin yung atay. Habang naghihintay nga ako na maluto ay nagprepare muna ako nitong kanilang cat food. Ang flavor nga pala nitong kanilang cat food ay tuna at salmon. Tapos minsan naman yung binibili ko sa kanila na cat food yung cuties. Tuna flavor naman din yun. Tapos minsan naman yung whiskas. Para lang na hindi sila magsawa. At dahil luto na nga ito at tamang-tama mainit-init pa kaya ibababad ko na dito yung kanilang cat food. Dahil kapag mainit nga ay mabilis lang ito na lumambot. At hindi lang yun dahil yung sustansya ng kalabasa at yung atay ay napunta dito sa sabaw. Kapag nagluto nga pala ako ng kanilang pagkain ay wala ako nilalagay na kahit anong pangtimpla o kahit anong asin o kahit anong panglasa dyan, wala ako nilagay. Dahil hindi nga pwede sa kanila yung may timpla. Lalong-lalo na yung aking alaga na aso. Hindi ko talaga pinapakain ng may timpla. At dahil malambot na nga itong kanilang cat food, lagyan ko na isa-isa yung kanilang plato ng gulay. Hinati-hati ko nga lang ito para mamayang gabi ay meron pa silang kakainin. Ganito nga pala yung ginawa ko sa atay para sa ganun ay malasa na malasa. At pagkatapos, saka ko ito hahaluin. Kapag may mga alaga ka, kailangan may oras ka na mag-prepare ng kanilang food. Kung nga pala mga pusa ko ay wala namang mga lahi ang mga yan pero inalagaan pa rin namin sila ng mabuti. Nung una nga ang alaga namin ay isang pusa lang. Kaso nanganak kaya ang dami na nila. At 4 nga yung anak ng aming pusa kaya bali 5 na nga sila kasama yung nanay. Ngayon nga dahil lumalaki na nga sila kaya malakas na rin sila na kumain. Sa umaga nga pala yung pinapakain ko sa mga pusa yung cat food lang. At ito na nga ready to serve na yung kanilang pagkain. At maraming salamat sa panonood hanggang sa matapos. Thank you so much guys for watching. See you to my next video. Bye!